Mga kaboses, mga kababayan, welcome po dito sa ating YouTube channel. Ayan, yan pong araw mga kaboses, mga kababayan. Ito magre-react tayo hinggil po sa sinabi ni House Deputy Speaker and House Prosecutor Representative Janet Green. Mga kaboses, mga kababayan, hinggil rin po ito sa issue sa typographical error, mga kaboses, mga kababayan. Yung typo raw po ng NBI, regarding pa rin po ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi po doon sa kanila pong mga affidavits, mga kaboses, mga kababayan, meron pong mga question doon, mga kaboses. Isa sa example doon, yun pong imbis na Vice President si Sara Duterte, ay ginawa po nilang Department of Justice. Ayan po, mga kaboses, mga kababayan. So, isa pong napakalagang pag-usapan natin, mga kaboses, mga kababayan, kung dapat nga ba, na isa walang bahala, yun pong mga typographical error at tumutok na lamang po, mga kaboses, mga kababayan, sa talagang pinag-usapan po sa buong impeachment trial. Yan po ipagre-reactan po natin at kayo rin po, mag-react rin po kayo, comment dyan po sa ating comment section. Now, basahin po natin. Ito pong sinabi ni Garin, mga kabos, mababayan. Dito po sa artikulo na ang balita ngayon, babasahin po natin. Ang headline ay Garin, iginiit na hindi dapat umikot sa typo ang usapin sa impeachment. Iginiit ni House Deputy Speaker at House Prosecutor Representative Janet Garin na hindi dapat nakasentro sa mga typographical errors ang usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Garin, ang dapat pagtuunan ng pansin ay kung nagkaroon ba ng grave threats at hindi ang mga typo o technical na pagkakamali sa mga dokumentong iniharap po ng National Bureau of Investigation or NBI. Ayon po dito, medyo magugulat ka kasi hindi tinutumbok ng defense yung issue na nangyari ba o hindi ang grave threats. Ayon po sa kanya. Dagdag pa niya, ang issue rito ay hindi raw po tuldok, kama o mga numero. Hindi naman po tuldok yung issue doon. Mga kaboses, mga kababayan, at hindi rin po kama. Ang usapan dito, ayon po sa kanya, ang usapan dito ay kung nagkaroon ba ng grave threats o wala. Now, ang pahayag ni Garin ay kasunod ng pagtutok, mga kaboses, mga kababayan, ng defense panel sa mga typographical at technical errors sa ilang dokumento o ebidensyang iniharap ng NBI sa ika-4 po na araw ng impeachment trial. Ayan po, mga kaboses, mga kababayan. Unang-una po, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang mas importante? Yun pong ebidensya o technical errors, mga kaboses, mga kababayan. As much as possible, babalansehin po natin ang atin pong reaction, commentary regarding po sa issue na to, mga kaboses, mga kababayan. Now, ano nga po mas importante, mga kaboses, mga kababayan? Ayon po sa prosecution, ang korte dapat po, mga kaboses, mga kababayan, titingin doon sa ebidensya mismo ng kaso, mga kaboses, mga kababayan. Now, may ilang punto po, mga kaboses, mga kababayan, itong prosecution, kagaya po nila Zia Lonto Adyong, mga kaboses, mga kababayan, na hindi daw po nararapat na ma-dismiss ang kaso nang dahil lamang po sa typographical o clerical errors, mga kaboses, mga kababayan. Ngunit, sa kabilang banda, itong depensa naman po, mga kaboses, mga kababayan, may right naman po. Di ba, mga kaboses, mga kababayan, may right naman po sila na usisahin, mga kaboses, mga kababayan, usisahin ang tamang dokumento para po masiguro na sakto at talagang mapapagkakatiwalaan yung prosesong ginawa po ng NBI. Mga kaboses, mga kababayan. Kasi kung ano naman pong sasabihin ng prosecution ay ng prosecution panel, mga kaboses, mga kababayan, yan lang po yung argumento nila na wag na nating ganyan, wag na nating isipin yung mga typographical. Ano pang tawag nito? Ano ba yung purpose, di ba, ng mga lawyers pa dyan? Hindi, sana hindi na tayo kumuha ng lawyers, mga kaboses, mga kababayan, kung ayaw lang naman natin ma-question sa cross-examination. Di ba po, mga kaboses, mga kababayan? And isa rin po ito sa proseso ng due process, mga kaboses, mga kababayan. Now, bakit importante po ang dokumento? Kahit na po, mga kabos, babayan, although wala naman talagang issue dyan, kahit na po may clerical error, mga kabos, hindi naman po lahat ng mga cases ay matatalo sa kaso, mga kabos, babayan. Pero kung napakarami po, ito po, kasi marami pong question, mga kaboses, yung mga kababayan, no? Marami pong question sina Senator Amy Marcos, tsaka po itong Senator Alan Peter Cayetano, doon po sa NBI na mukhang talagang variable, mga kabos, mga kabayan, yung mga sagot-sagot nila.
Ano po, kung napanood niyo po yung hearing, no, napakarami po ng mga pagkakamali o mga errors, mga kaboses, mga kababayan. So makaka-question ka talaga, mga kaboses, mga kababayan, sa korte, sa kalidad po ng investigasyon at kredibilidad po ng ebidensya. Mantakin niyo po ito, mga kaboses, mga kababayan. Napaka-importante pa rin po ng credibility ng ebidensya. Kagaya nga ng sinabi ko, anong pang silbi ng pagkuha po ng mga lawyers, mga kaboses, mga kababayan, kung pipigilan na naman po natin na mag-question during the cross-examination, di ba po, mga kaboses, mga kababayan. Isa po yan sa ating tinitingnan ngayon, mga kaboses, mga kababayan. Kasi nga, again, may dalawang may dalawang pananaw yung lumalabas ngayon diyan po sa social media. Una po, yung mga supporter ng House Prosecution. Ano po, sabi po nila na wag talaga mag-focus, lalo na yung mga nasa House Prosecution panel, wag na daw mag-focus, mga kaboses, mga kababayan, sa clerical errors at panoorin na lamang daw pang ebidensya. Now, ang defense naman po, kung meron po pagkakamali sa dokumento, importante pa rin, mga kabos, mga bayan, dahil makaka-apekto po ito, posible sa kredibilidad, mga kabos, mga bayan, ng due process. Ang kinakailangan kasi, mga kabos, mga bayan, lalo na po sa impeachment trial, balanse at nakabase po dapat sa rule of law, mga kabos, mga bayan, sa due process. Diyan pa rin naman yan, mga kabos, mga bayan. Ang pinaka-importante naman po, mga kabos, mga bayan, sa impeachment, hindi po contest sa kung gaano po kaayos yung speech nila, sino po maraming may objection, kasi yan po yung napapakinggan natin, mga kabos, mga bayan, minsan, at nakikita natin sa social media, bumabiral kung sino yung mga maraming objections. Ang importante, mga kabos, mga bayan, talagang makita natin, mga kabos, mga bayan, o mapatunayan ang mga alegasyon sa pamamagitan po, mga kabos, mga bayan, ng ebidensya at, mga kabos, mga bayan, yung paraan ng pangangalap po ng ebidensya ng NBI, mga kaboses, o yung due process. Kasi part pa rin po yan Delikado po, mga kaboses, mga kababayan, maging president po sa ating bayan, kung sakali po, mga kaboses, mga kababayan, hindi po marespeto yung due process. Kaya kinakailangan pa rin yung errors na makorek, mga kaboses, mga kababayan. Kasi part pa rin po yan ng due process. At para mapatunayan po talaga na wala pong hocus-pocus, mga kaboses, mga kababayan, sa lahat po ng proseso ng ating gobyerno. At hindi totoo na selective yung justice, mga kaboses, at talagang mas madali pa yung justice sa iba, mga kaboses, mga kababayan. Mas madali yung justice kapag nasa kapangyarihan ka, pero doon po, mga kaboses, mga kababayan, sa pinaka-weakest link, sila po yung argabyado, mga kaboses, mga kababayan. Yan po yung isa sa mga titingnan. Kasi, again, kung hahayaan po natin na may mali po sa proseso, delikado po dito ang hustisya. Mga kaboses, mga kababayan. Pero, kung puro naman na technicalities po ang titingnan natin, mga kabos, mga bayan, at hindi po totoo yung mga ebidensya, delikado rin po ito sa accountability. Mga kabos, mga bayan. Kaya, napakahalaga po na balanse, mga kabos, mga bayan, ang pagrespeto po natin sa due process habang sinusuri po natin ang totoong merito po ng kaso, mga kabos, mga bayan. Again, sa impeachment trial, mga kabos, mga bayan, hindi po dapat maging away nga po dapat ito pong typo at di po pwede, mga kaboses, mga kababayan, na isa walang bahala lamang po, mga kaboses, mga kababayan, yun pong mga mali sa dokumento. Kasi at the end of the day, mga kaboses, mga kababayan, ang kinakailangan po natin is talaga yung measurement, mga kaboses, ng justice, mga kaboses, mga kababayan, kung ang desisyon nga ba ay ibabase nila sa mas mga matitibay na ebidensya, mga kaboses, mga bayan, totoong testimonya at patas po na proseso. Kasi kung patalon-talon ang proseso, mga kaboses, mga bayan, at may mga question, mawawalan po yun ng credibility. So paano po ngayon makakapag-trust ang taong bayan, mga kaboses, mga bayan, na talagang tunay yung mga akusasyon ninyo? So yan po ang talaga pong hinihintay ng publiko, mga kaboses, mga bayan, galing po dyan sa Senate Impeachment Court. Kayo po, ano po yung reaksyon po ninyo, opinion at suggestion regarding po sa napag-usapan po natin ngayong araw, mga kaboses, mga bayan? So, ano nga bang mas importante? Ebidensya o technical errors? Comment po kayo sa baba, mga kaboses, mga bayan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. At next time na naman po, sa next upload po natin, mga reviews natin, hinggil po sa mga political issues dito sa ating bansa, mga kaboses, mga bayan. Maraming salamat po. Kayo po yung nakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis. Ako po, si Kaboses Wins. God bless po sa inyo lahat and bye-bye.